Hello everyone. So yung topic natin for this video is all about time-based liquidity or important liquidity that we have to take a look at kasi most likely dito tayo makakapag-frame ng mga possible reversal and we can look for an entry sa lower time frame para makapag-reversal entry tayo. Okay? So ano-ano itong mga important liquidity na to? Meron tayong previous candle high and lows, previous monthly highs and lows, previous weekly highs and lows, previous daily highs and lows, yung kill zones and yung sessions natin, mga previous highs and lows ng mga yan. Okay, so start tayo dito sa candles. Paano ba yung pag-frame natin sa mga candles na yan? Yan. In this scenario, yan, zoom natin ng konti. Yan. Dito, hindi tayo sure ano yung next direction. Kasi yung next candle after this, let's say ito yung ano natin, ito yung dito tayo currently. And then yung previous candle nito is hindi sure ano yung binibigay na direction kasi nag-consolidate siya within the range nung candle na to. So ang tawag dyan, consolidation itong candle na to. Now, dito tayo sa one-sided to. If you're going to take a look here, oops, wait lang. Ayan, one-sided tayo. After nyang ma-take out, pwede tayong umangat dyan. Papasok pabalik sa range ng candle na to. Same here, sa bearish naman, pasok pabalik sa range na to. Dito naman, pag na-take out yung both sides, yan is, minsan nasa ano din tayo, consolidation, pero na-take out yung both sides. So, in this scenario, nag-una natin na-take out yung high, and then, open dito, high, look for an entry below, and then target this low. Okay? So, next, paano naman yung monthly? Actually, yung concept natin is the same sa previous candle. Yung pinapakita ko lang dito is nasa weekly time frame tayo. Pero minark natin yung previous month high and low. Okay? Papakita ko later sa actual chart. So, in this scenario, if makikita nyo na take out yung previous monthly low, kaya umangat yung price or bumalik within the range. Ang pwedeng gawin dyan is i-target yung 50% or even this high. Pero, pinaka safe na target dyan is yung 50% ng range ng monthly. Okay? Lalo na if malaki yung range. Dito naman, ayan, same lang ata to. Oh yes, same lang yan. Tinarget niya is yung pinaka-highest nito, dulo. Pero pwede na yung 50% dyan. Pwede ka makakuha ng lower time frame entries from there. Okay? So, paano naman yung weekly? Ayan, same lang kay monthly. So, pupunta tayo sa weekly first. Then, punta tayo sa daily time frame to get confirmations. Ayan. After niyang ma-take out yung high, bababa yan. Okay? After ma-take out yung low ng previous weekly low, aangat yan or babalik within the range. Paano naman yung sa daily? And kung titignan nyo, ito, daily candles yung mga yan. So, pag na-take out to, mayroong possibility na mag-reverse yan pababa ay target itong low na to or itong high na to. Depende if meron tayong confirmation sa lower time frames. Okay? So, daily, paano siya? Yan. In this scenario, nasa 4-hour time frame tayo. Pero ang tinitignan natin na session liquidity, time-based liquidity is yung previous daily highs and lows. So, minark natin yung previous daily high and minark natin yung previous daily low and na-take out yung previous daily high and then nagkaroon tayo ng confirmation na bababa yung price. Yan. Ganyan tayo nag-frame ng possible reversal using time-based liquidities or swings. Okay? Same dito. Ito naman, bullish, na-take out yung previous daily low then umangat yung price. So, meron tayong forex skill zone and indices skill zone. Ayan yung mga time. Yan, pwede nyo kunin yung or screenshot nyo to and pwede ko rin i-share yung PDF nito sa inyo para may copy kayo ng mga kill zones natin. Ayan siya. Gagamitin nyo siya. And meron din tayong separate video for this about focusing lang sa kill zones. So, kung paano tayo mag-entry inside kill zones. Okay? So, session. Paano naman yung session liquidities natin? Ayan. Let's say, ito yung Asian session natin. Most likely sa mga European pair and London session pairs and New York pairs, yung Asian session is mag-consolidate. So, possibly isa sa mga highs or lows yung kukunin niya. So, kung makikita nyo, unang nakuha dito na take out is yung Asian session low. Kaya nagkaroon tayo ng reversal going back into our range and tinarget yung Asian session high. Okay? Here, nabuo ulit yung London session high natin and then meron tayong session low. So, possible, bumaba, pwede tayong humanap din ng reversal around that area. Okay? So, ayun, better if punta tayo sa chart as examples.
Ayan, bigay lang ako ng example sa gold naman to. Ayan, minark ko na yung start of the month and end of the month per month. Ayan. Kung titignan nyo, ayan, let's say anong month ba to? Ayan, May 2023. Ayan. Kung titignan nyo, ito yung lowest low nung May. Let's say nandito tayo sa current month na June. Okay? So, if titignan nyo, after nyang ma-take out yung low nito, dun pa lang tayo nagkaroon ng reversal paangat pabalik sa range nito. Right? And then dun sa next month, after nyang ma-take out itong previous monthly high ng June, dito nagkaroon tayo ng reversal for the price to go lower. Okay? Now, dito naman sa July, yung previous monthly low niya after ma-take out, nagkaroon tayo ng reversal going higher. Okay? Month to. Okay? Papakita ko later. Ayan. Tapos dito naman, same scenario. Ayan. Nagkaroon tayo, na-take out yung low nito, doon tayo nagkaroon ng reversal dito. Dito naman, na-take out to, nagkaroon din ng reversal going higher. Okay? So, ganun siya. If titignan nyo sa monthly, ba kaya lilitaw to? Ayan. Pag minamark nyo yan, isang candle lang yan. Ito yung candle high. Nung minark ko kanina, ito yung candle low. Or monthly high, monthly low. Monthly high, monthly low. Same sa mga ibang candles na yan. So, sa daily, yan. Dun sa most recent price natin, mamark mo yung previous daily high and previous daily low. Pag na-take out yan, pwede tayong humanap ng reversal going lower. Punta tayo sa lower time frame nun. If meron tayong confirmation, pwedeng possible mababa yung price. If wala tayong confirmation na makuha dito, aangat yung price na yan. Okay? So, ganon. Paano naman yan sa weekly? Ayan, hanap tayo ng example dito. Ayan. If makikita nyo, yung previous weekly high, which is this one, mamark ko, previous weekly low, mamark ko din, alin yung unang na-take out? Itong high, right? Kasi ito yung open, dito yung high, low, close, dun sa PO3 natin. So, kung pabalik tayo sa daily, ito yung highs and lows natin. Yan, makikita nyo, na-take out itong high, kaya bumaba yung price natin here in this area. Now, paano naman dun sa next candle? Here, mark naman natin to, ganyan. Mark din natin to, ganyan. So, unang na-take out to, nakuha yung high, daily tayo. Yan, kaya nag-reverse yung price. Okay? Bumaba yung price, and then na-take out niya tong low na to. So, next, proceed tayo sa next weekly candle, which is this one. Here, as I have said before, pwede tayong mag-frame ng mga reversals from those time-based liquidity. Yan, balik tayo sa daily time frame. Kung makikita nyo na take out yon, pwede tayong humanap ng lower time frame confirmation na aangat yung price. So here, ayan, umangat yung price. Magkaroon tayo ng possible entries dito sa lower time frame. Okay, so ganun lang siya, and then proceed siguro tayo sa daily. Yan, one example ulit sa gold naman. Okay, so paano tayo tumitingin ng daily bias? Let's say, imamark natin si previous daily high and previous daily low dito. Yan. So, ano in-expect ko na possible gagawin ng next candle? Most probably, i-take out niya ito kasi hindi tayo nag-close below dito. Yan yung isa sa tinitignan ko. Pag nag-close, candle body close tayo, probably bababa yung next candle natin. Kaya lang, kailangan nyo rin tignan yung current na trend natin. Are we bullish? Are we bearish? Meron ba tayong FVG na na-hit? Like in this scenario, meron tayong na-hit na FVG. Kaya, possible, aangat nga talaga yan. Okay? Let's see. Hindi pa na-take out yung high. Nag-consolidate siya. So, pwede tayong kumuha ng frame from this previous daily high and previous daily low. Pero most likely, aangat yan kasi kung makikita nyo, parang nag-jump siya dito, paangat. Okay? So, ang pinaka-target ko pa rin is tong highs na to. Pero una muna to. Ay, okay. Hindi pa pala tapos yung candle. Kasi weekly candle. Okay, weekly candle pala tong ginagamit ko. Okay, ayan. Una niyang na-take out yung... So, dito pala yan.
una niyang na-take out ito. So, tama pa rin yung analysis natin dito, naangat yung price. Okay? So, dito, na-take out yung FVG na to. Okay, sorry. Wala palang FVG dito. Ayan. Nag-candle body close above siya. So, ang in-expect ko actually is aangat yung price. So, ang next target ko dito actually is this high. Alisin ko to. Ayan. Bumaba muna yung price pero yung target ko is this high. Ayun, na-take out na siya. Tapusin natin yung weekly candle. And then, na-take out pa tong high na to. If you're going to take a look, nag-candle body close siya above this candle, previous weekly high, previous weekly low. So, I think, aangat pa yan. Sa next candle. So, target ko ito. Yan, umangat siya. Pero hindi pa yan nag-close. Let's see ano yung possible next candle natin. Paano ba makikita yung... Ay, nakikita ko agad eh. So, dyan, next ko talagang target is this low na. Kasi, meron tayong na-reach na high dito or FVG here in this area. Okay? So, target ko is this low. Yan, na-take out yung low na to. Tingnan natin. Nag-close na ba? Ay, nag-close ulit. Nag-close siya. Ang in-expect ko dyan, aangat talaga yan. So, ito yung target. Ang hirap pag weekly kasi daily pa rin yung movement ng bar replay. Meron bang way na wala? Ayan. So, ang target ko dyan is this high. Kasi nag-close tayo dito. Tapos may FVG. Ayan. We can be right, we can be wrong. But let's see. Ayan. Mali ako doon. Na-reach pa rin niya yung part na to. Dahil siguro, meron tayong FVG pa rin dito and we are still aiming this lower targets. Okay? So, let's see if paano siya magko-close. So, nag-close siya dito. Okay? So, ayun. I hope na-gets nyo yung mga ibig ko sabihin dito on how we can frame reversals using our previous time-based liquidities, swing highs and lows, previous candles highs and lows. Ayun, if meron kayong questions and clarifications, please chat lang kayo sa group and yun, join kayo sa community and yun lang. Thank you so much and bye-bye.